This is a 1999 Honda Civic EK. Pangarap na kotse ng nakararami, lalong-lalo na ng mga fuckboys. Isa sa mga pinaka-iconic na sasakyan noong 90s at kilalang kilala ng mga millennials na kagaya ko. 1.6 liter engine. BTEC. Iniwan ito sa amin ng tito ko bago sila mag-migrate sa New Zealand. Bata pa lang kami, sumasakay na kami dito. Mataas ang sentimental value. Pero ngayon, halos isang taon na itong nakastock. Unti-unti na siyang nabubulok sa sulok ng garahe. Para mapa-under namin, kailangan naka-jumpstart. Walang laman yung battery. Under pa kaya ito? Yeah, so... Ito naman si CJ. Tropa nating mekaniko na tutulong sa atin sa project na to. May alam ako sa theory, pero kulang pa sa experience. Hindi naman kasi ako talaga nag-aral ng pagmemekaniko. At kung ako lang mag-isa, baka abutin ako ng isang taon dito. Ang akala ko, fuel pump lang yung problema. Ang findings ko nun is fuel pump. Hindi ko pala narinig yung ugong ng fuel pump. Brand niya yan? Fuel pump? Sige. Yun din yung findings niya. Pero mali pala kami. So, sinubukan namin palitan ng fuel pump, kaso wala pa rin. Sa video na to, ay susubukan nating buhayin ng napakagwapong sasakyan na to. Kakayanin pa kaya ito ng powers ko? O habang buhay na lang siyang mabubulok sa madilim na sulok ng garahe? So pupunta muna tayo dun sa garahe. Ibang project tayo ngayon. Ang goal natin ay pagawa yung Honda Civic ni Tito kasi hindi na umaandar. Tagal na stuck eh. So galing na ako dun kanina, pina-check na natin siya. And chinek ko na rin naman siya dati. Ang findings ko nun is fuel pump kasi hindi na umuugong eh. Dapat tutunog yun siya bago pa i-start. So ngayon, pinacheck ko siya kanina, engine nga, chinek yung relays, yung ipang parts, fuse, okay naman daw lahat. So ang ending, fuel pump talaga. So nakaharap siya sa stock ngayon. Punta tayo para tingnan natin kung magagawa na. Kasi para mapa-andar natin, sayang eh, maganda yung sasakyan. Kaso hindi na alagaan. Go dear, please. Do you want? Pinchan. Ha? Pinchan. Saglit lang tayo dun ha. Saglit lang tayo dun ha. Yeah. Okay? I want some painting. Oh, sige, sama yung painting. Yeah. I want shot, please. Mommy. Sleeping pa si Pinsan. Yeah, so ito yung project natin ngayon. Paandarin natin. So, yung mekaniko, si CJ. Humanap na siya ng fuel pump. So ito ay 1999 Honda Civic EK. Tapos meron siyang 1.6 liter engine. BTEC. Actually, bago kami magbakasyon sa Cebu, pinaandar ko to. Kaso nga, hindi ko pala narinig yung ugong ng fuel pump. Bayang sumisirit ng gasolina dito sa fuel rail. So, negative. Hindi ko na tinuloy. Kaso nakalimutan ko tanggalin yung terminal ng battery kaya na-discarga. Kaya kung mapapansin nyo, yan, nakaharap dito yung ating Innova. Kasi ginap-start natin dito. Mabili ka? Brand niya yan? Fuel pump? Sige. Yan, so dito siya gumagawa sa loob. So sobrang dilim kasi hindi ko na ilabas yung sasakyan, dapat hihilahin ko yan papunta dito. Dahil nung tinanong ko sa kagabi kung pwede niyang gawin to, sabi niya ngayon agad, hindi namin nailabas. Kaya medyo siksik siya dun nung gumawa sa loob. Ayan, so i-jumpstart namin kasi diskargado na yung battery nito na stock. At naikabit na nga ni tropang CJ ang ating bagong fuel pump. Excited na kami paandarin dahil akala namin okay na. Ang hindi namin alam, nagsisimula pala ang sakit sa ulo na ibibigay sa amin ng mga problemang ito. After maikabit ni tropang CJ ang bagong fuel pump, ay wala pa nga rin tumadaloy na gasolina sa ating makina. Kaya nag-check kami ulit. At nalaman namin na walang kuryenteng dumadaloy sa aming fuel pump. Muntik na kaming sumuko dahil kung wiring ang problema, napakahirap ayusin ito. Dito lang ha. So sinubukan namin palitan ng fuel pump, kaso
wala pa rin. Yung pala, dito pala ang problema. Dinali kami ng daga eh. Hindi namin expected yun. Kasi okay naman yung electrical lahat sa loob. Pagbukas namin ng susi. Kaya akala namin okay lahat. So dito ang problema talaga niya sa wiring. Spaghetti. Ito si tropa na palaban. Palaban sa spaghetti. Sa palaban sa spaghetti. Isang tumpok ng wire ang inat-ngat ng daga. Hindi pa rin kami sigurado kung ito ba talagang cause ng aming problema sa fuel pump. Pero napakahirap din ang problema nito. Dahil kailangan may kabit niya ng tama ang lahat ng wire na naputol. Dahil kung hindi, maaaring pagmulan ito ng mas malaking problema na mas magpapahirap sa sitwasyon namin ngayon. Inabot na nga rin kami ng gutom at sobrang dami pa ng wire na ikakabit niya. Kaya't minabuti namin kumain muna ng tanghalian para may lakas kami kung sakaling marami pang problemang lalabas mamaya. After namin magtanghalian, ay tinapos na nga rin ni tropang CJ ang pagkakabit ng mga naputol na wire. Nasolusyonan na nga kaya ang problema namin sa fuel pump? Meron pa bang ibang wire na inat-ngat ang daga na hindi namin nalalaman? Moment of truth. Spaghetti yun. Kumana na? Ang goal lang natin is papaandarin lang siya talaga para may alis natin dito. Yun. Yun na. Ha? Umuubo na eh. Pero so far, gumagana na yung pump. Problema namin, hindi pa nalalagyan ng laman tong fuel rail. Susubukan na ulit paandarin. Yun oh. Ayun na. Pumasok na yung gasolina. Yun. Okay na. Ha? Yan, matinis talaga yan. Bagong overall yun eh. Pag namatay ito, sira alternator mo. Oh, sige, subukan mo. Hindi. Yan, okay na. Pwede nang i-drive. Yan, si tropa ang CJ. Okay. Ano, tatanggap ka ba ng racket? Oo. Oh, ayan. Oh, PM niyo ako kung gusto niyo magpa-check ng sasakyan sa kanya. Bibigay ko yung Facebook niya. Number niya. Bigay mo yung number mo sa akin para pag number na lang nila, tatawagan ka na lang. Yan. So, successful project today. Napaandar na namin yung antique na Civic. Message niyo ako, tapos bibigay ko yung number niya kung gusto niyo magpa-check. Wag lang yung mga sasakyan na bulok-bulok na talaga. Baka mamaya, bulok-bulok yung mga sasakyan na ipapagawa nyo. Tapon nyo na lang yun. Ito, maandar pa yan. Kulang lang sa tender loving care. Next time ulit. Akala ko sa battery na matatapos ang problema ko sa sasakyan na to. Ang hindi ko alam, marami pa palang sakit na ulo ang nag-aantay sa akin. Okay guys, so tingnan nyo naman yung dumi nito. Lupa na. Bumababa na yung bintana nito. Ito hindi pa. Motor ata ang problema eh. Kailangan na rin ito lagyan ng WD-40. Okay guys, so ayan ang ating issue. Ganyan guys, pag ganyan yung blink niya, ibig sabihin yan, may problema yung ilaw natin. Isa sa mga pinaka main issue na nakita natin ay ito. Yung mga lupa na yan, galing yan sa manibela. So pag nagbuhos kami ng tubig dito sa part na to, tumutulo sa loob. So ngayon alam na natin kung bakit nasira yung blower pan. Yan. Okay, so nandito ulit tayo sa garahe. Ilang araw na after nung paanda rin natin yung Honda Civic natin. So kung matatandaan nyo, diskargado yung battery niya. Order tayo ng battery para mailabas natin to dito kasi madumi. Sobrang dumi ng sasakyan. Buksan muna natin yung hood para may kabit yung battery agad pagdating. Pati nga yung cover niya madumi eh. Tingnan mo, basa oh. Kaya ang nangyayari, nagbubulutong siya. Napupuno ng tubig yung pintura. Kailangan na nito ng pabapping. Hindi lang bapping, kailangan na talaga ng repaint. So, buksan natin yung hood. Ayusin ko sana yung power window niya kaso hindi ko na natapos. Tapos yun, napabayaan ko na, nadiskarga na. Oh, yan oh. Maganda pa yung makina niyan eh. Tignan niyo, mayroon na naman plastic oh. Kailangan talaga nating alisin to dito. Yung plastic na yun ay senyalis yan na dinadaga tong sasakyan. Ayun nga, dapat ito nabalatan na to.
Ayan o, balatan na yan. Ito yung ginawa din nung nakaraan. Ito. Yung mga, ayan, yung mga wire dito. Puro ngat-ngat ng daga yan. Habang naghihintay sa ating bagong battery ay nilinisan muna natin ang paglilipatan ng ating Honda Civic. Inalis din natin ang ating Toyota Innova para makadaan ang ating Honda Civic at madrive agad natin pagdating ng kanyang bagong battery. Pahangin na natin yung gulong kasi medyo dapa na siya. Pagkalabas na ito, pagpag ng konti, tapos pahangin agad para madrive na. Ayan. Si Totoy ang nag-aaral mag-drive niyan. So pagkatapos nito, pag umaandar na yan, obligasyon na niya yung sasakyan. Dapat siya na mag-aalaga niyan. Clear path na. Pwede na nating ilabas yan. At hindi nga nagtagal ay dumating na rin ang ating bagong battery. Ready na ikabit sa ating Honda Civic. Tinatanggal na ni Kuya yung lumang battery. Try nga. Tignan mo na lang kung kumakarga. Kumakarga naman sir. Kumakarga? Okay. Thank you. Magkano yan? Magkano? 4.7. Yan. Okay, so naikabit na yung battery. Okay na. Maandar na siya. Hindi na kailangan ng support and charge. Tapos, linisan lang namin yung cover para kahit paano matanggal naman yung mga dumi-dumi. Lalabasan natin siya. Pupwesto natin dito para malaman pa natin kung ano yung mga dapat natin gawin. So far, running good yung engine. Papahangin na natin yung gulong. Yun ang susunod natin gagawin. Lowered kasi ito na Honda Civic. So, pag walang hangin yung gulong, mas sobrang baba. So far, okay pa naman yung steering. Okay pa naman yung preno. Pero, kailangan pa matesting ng ayos. Daming kalat. Kasi ang tagal talaga hindi naialis dito. So, more than 1 year yan siyang hindi gumagalaw. Kaya tayo dinadaga eh. Okay guys, so tingnan nyo naman yung dumi nito. Lupa na. Magpagana muna natin guys kasi papakarwash natin siya. Swerte mag-ano yan. Magkakarwas. Swerte yung magkakarwash na ito. Tingnan nyo naman guys yung nangyari sa manibela niya. Ito kailangan din palitan, makunat na. Makunat na talaga. Bumababa na yung bintana nito. Ito hindi pa. Motor ata ang problema eh. Ito guys, kaya ganyan siya. Ayan, tinanggal natin dito. Ayan, yung kinyan siya. Kasi yung bintana niya hindi gumagana. Yan o, ito okay naman siya. Ito ayaw na. So, hindi ko alam kung bakit. Ayusin natin yan. Nung huling testing ko, okay yung fuse. Yung motor niya ang pinaka problema. Yan, okay guys. So, upon further inspection, pinalitan natin yung fuse. Yan siya. So, ayan. So, ang nangyari, sabi ng tito ko, tinimbrahan niya ako na, pupukin mo lang yung motor. Andar yan. Ayan, gano'n natin dito. Ayan, okay na. It's a miracle. For now, pwede na natin ibalik yung cover. So, ito binuksan ko, kinuha ko yung fuse niya. Kaso, kailangan natin ibalik. Tingnan ko yung diagram. So, kahit pa paano, may idea naman ako. Nakakabit ko muna yung fuse niya. Okay, so, okay na. Sa ngayon, wala mo nang open yung kabilang side para lang mapakarwash natin. Ayun na nga, dahil naayos na natin ang ating mga power window, ay unti-unti na nating ibabalik ang side panel para maganda na tignan at komportable na siyang driving. Yan, okay. So, naikabit na natin yung panel. Gumagana naman siya. Mabagal nga lang, pero gumagana pa rin. Next natin ay car wash at pahangin ng gulong. So, merienda muna tayo. Kain sila dun. Merienda time. Mga batang makulit, kumakain ng banana. Sarap banana? Okay, so tapos na magmerienda and hindi naman siya nag-overheat. So, hindi naman tumataas yung temperature niya. So, goods tayo dun. Maganit na rin to. Maganit na rin. Kailangan na rin ito lagyan ng WD-40. Okay, so papahangin muna tayo. Okay pa naman yung preno natin. Okay naman yung takbo niya. Alalay lang tayo kasi kulang sa hangin yung gulong eh.
Tao po. Ay. Ang tao. Walang tao sa vulcanizing shop. Busina. Okay, pimbusina natin. Hina ko po. Nabubulok na yung ating manibela. Okay pa naman shifting niya so far. Pero hindi pa natin nasubok na mabilisan eh. Wala namang kalampag, wala namang lagutok. Malakas pa rin yung hatak. Okay, so wala tayong nahanap ng mga vulcanizing shop. Kasi hindi ko alam kung kita niya pag yan o. Ganyan guys, pag ganyan yung blink niya, ibig sabihin yan, may problema yung ilaw natin. Dapat yan ganito lang o. So may isa tayong pundidong ilaw. Uy, malalim na lubak. Uy. Lowered problems. Wala, uwi na lang tayo. Okay, so na-drive na natin siya. Isa sa mga pinaka main issue na nakita natin ay ito. Ayan o. Yan kung makikita niyo yan. Yung mga lupa na yan. Galing yan sa manibela. Bakbakin ko na lang siguro muna. Saka yung front na blinker niya dito. Hindi gumagana. Okay pa naman yung bumbilya niya. Baka may problema sa wire. Tignan na lang natin yan. Tapos yung gulong, hindi pa rin natin na ipa-vulcanize. Wala nang ibang masyadong issue. Mukha lang siyang malinis pero dumi talaga yan sa personal. Ayan o. Pa natin yung basurahan kasi mabakbakin natin yung manibela. Malakit sa kamay yung manibela niya. Ayan o. Parang cupcake na siya. Uy! Sarap. Ang dami o. Parang cupcake. Punot. Ang tagal na stock na ito guys. Parang ilang taon. Naipa-ano ko siya, naipa-overhaul ko siya 2022 ata. After siya may pa-overhaul, dinrive ko lang siya papunta ng Tagaytay. After nun, hindi na siya nagamit. Tikas ng manibela, grabe. So, kailangan vacuumin to dito sa loob mamaya. Naglaglagan sa short ko. Naging bakal na nga ang manibela. Okay, so naalala ko. Meron nga pala akong nabili dito nung nakaraan na. Ito. Ang liit kasi nung side mirror niya. Hindi ko alam kung sa mga sedan lang ba talaga yan na style o ganyan talaga yung ano nila side mirror. Pero linisan muna natin yung side mirror. So yung nabili ko na tag 15 pesos lang. Oil film cleaning wipes. Ayan, yung problema ko dito yung side mirror niya, hindi na rin kumakapit dun sa pinaka controller. Kaya ayan, ganyan siya. Gusto niya matanggal oh. Itong mga bilog na yan, controller na yan, hindi na siya kumakapit dito sa butas. Hindi na lumulubog dito yung mga bilog na to. Ayan. Okay, so after natin malinisan yung salamin, kakabit na natin yung salamin natin, tinanggal natin kanina. Ito. Para dagdag sa ating dagdag sa view. So ganyan dapat ang kabit niya. Dapat itong butas na to, tsaka butas na to. Tatama yan dito, tsaka dito. Hanggang mas malaki yung view. Ganyan gawin natin sa kabilang salamin. Linisan muna natin. Papahangin na tayo. Yan, okay. So, okay na siya. Nai-parking na natin. Napahaba kwentuhan namin eh. Pero, okay na to. So far, so good. Nakita na namin yung... Kasi tumutulo yung tubig sa bubong nito eh. Hinanap namin kanina. Minusbusan namin ng tubig. So, nakita namin na dito nang gagaling sa pinaka... Basta, yung parang kanal. Yung parang kanal sa bubong. Yan, doon nang gagaling yung tubig. So, gagawin natin ng paraan yan bukas. Gagala muna kami. Yan, okay. So, gagala muna kami dahil napagod kami ayos ng sasakyan ng Civic. Kaya kakain muna kami sa labas.
Sleepy Wonders ba yan? Haba yung pila dito ah. Sarap siguro foods. Yun, okay, so dito kami ngayon sa Gilligan's. Dito na kami maghahaponan. Kasi hindi na kami nakapagluto. Ginabi na kami mag-asikaso dun sa sasakyan. Oh, kain muna. Dinner. Yan, okay. Tapos na kami kumain. Dito ma tayo sa Momoso. Halika dito, dali. Atreus. Do you want no toys? Ah. What's that? Sigod, what do you Go want? inside. Huh? Inside. This one, halika, dali. What do you want? Ant-Man? Dr. Octopus? Or Hawk? Na-overwhelm siya eh. Pag hindi siya makapili eh. Penguin. May Spider-Gwen ka na sa bahay eh. Kaya nga hindi na yun ang bibilhin natin eh. Mag-hi ka kay Iron Man. Lapit ka lang kay Iron Man, oh. Atreus, come here. Lapit ka. Friend yan, friend. Yan, oh. Touch mo yung hand ni Iron Man. O, stand ka lang dyan. Say cheese! Okay, so good morning. Good morning mga ka-vloggers. Yan, today is already tomorrow na. Tapos yung panahon natin ay hindi maganda. So medyo umuulan. Orange rainfall warning nga sa Quezon eh. Tapos kung matatandaan nyo kagabi, inayos natin yung sasakyan hapon. And actually may tulo yung bubong niya. Galing dun sa parang kanal nung bubong. Kaya ngayon, umulan, eh walang takip yung sasakyan. Lalagyan natin ng sealant yung bubong. Silicone muna para hindi lang siya tumulo sa loob. Tapos kukuberan na rin natin just in case. So punta tayo sa kabila. Let's go. So ito guys yung sinasabi ko sa kagabi na check namin. So kung mapapansin nyo, yan tinanggal namin tong pinaka rubber dito sa railings. Tapos ito yung dito siya nasiksik sa area na to. So pag nagbuhos kami ng tubig dito sa part na to, siguro gumagapang siya dito sa dugtungan, tumutulo sa loob. So yan ang gagawin natin yan. Lagyan natin ng sealant dito, silicone sealant, para pag umulan hindi na siya tutulo sa loob ng sasakyan. Siguro linisan na rin natin ng konti itong sasakyan kasi medyo madumi. Buhos-buhosan lang natin ng tubig. So ito guys, lagyan muna natin siya ng silicone. This is a temporary solution lang kasi if ever man na magpapapalit tayo ng salamin o kung ano man, mapapalitan yan, tapos lalagyan naman nila ng panibagong sealant yan. Hopefully this solves our problem kasi pag umuulan sa labas, umuulan din sa loob. So yan, kabit na natin yung ating rubber. Ito yan, so inayos na namin, linis na namin ito kahapon. Okay, so today is tomorrow na. Ayan, so pinaandar ulit natin sa sasakyan. Pagkagasolinahan muna natin siya. Mukhang panis na yung gasolina niya. Tapos hindi na maganda yung labas ng usok. So refillan muna natin. Tapos mamaya magpa-practice driving tayo kasama yung kapatid ko. Ihatid pala namin si Kratos. Tapos after ng practice driving, so ito na yung gagamitin natin. Meron pa pala tayong isang na-discover. Yung blower motor niya is hindi gumagana. So hindi ko alam kung fuse or yung mismong blower ang sira. Pero mamaya siguro after natin pagasan, troubleshoot natin ulit. Yan. So marami-rami tayong ito troubleshoot na naman para hindi na uubos. Pero okay lang yun. Let's go, pagasolinahan muna natin.
kapatid talaga nito. Naninibago ako, nakadiin pa rin yung paa ko sa clutch. So automatic tong sasakyan hindi ko pa nabanggit dati. Automatic to. So walang clutch, dalawa lang, preno and silinyador lang. So medyo naninibago ako kasi laging manual yung dala natin and ngayon lang ulit natin na drive to for like a year ata. 1,000 green. Iba yung driving experience sa mga ganitong mga medyo matutulin na mga sasakyan. Matulin din naman yung Innova pero iba hindi mo kasi may explain yung feeling na masaya driving. Parang gano'n yung dati. Iba yung driving experience kasi hindi yun hindi nasusukat yun Parang nafi-feel mo yun as driver. Yan okay, so andyan na sila. Yan. Kaya lalabas na kami kasi mainit dito, walang blower, walang aircon, walang kahit ano. Bakal yung ko. Manibela. Hindi naman. Matigas lang talaga siya, hindi lang siya komportable. Mahangin naman dyan sa likod. Dito sa harap pang hindi. Sobrang traffic pa. Ngayon, pag na-traffic, mainit talaga kasi walang kahit blower pan wala. Tiis-tiis lang tayo sa init. May baong kaming electric pan na maliit. Yan, okay. So, dito muna kami ngayon sa therapy ni Kuya Kratos. Doon sa unahan. Bye-bye. 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 See you later. Sige na. Yan, kami muna. Magpa-practice mag-drive. So, let's go na. Ay, naku. Mangga. Forward na. Naku nga. Gagot. Hindi mo tilignan pala yung likod. Bumper lang naman yun. Wala. Hindi mo tilignan yung likod. Pinag-drive na ni Boss Totoy pauwi. So, nasundo na rin namin sila Kratos. And si Mami. Andyan na. Kasi na rin nag-drive nun. Pasahero na lang ako. After namin mag-practice driving ng kapatid ko, ay umuwi na rin kami. Siyempre, may mga nakalinya pa rin tayong dapat ayusin na dapat pa rin nating asikasuhin. Yan, kamikot. So, tandaan niyo yung sinabi ko nung nakaraan na hindi gumagana yung signal light niya, blinker. Nandito tayo ngayon sa ilalim, ginat-ngat kasi ng daga. So, ayan, may mga 3 wire dito na kaya ginat-ngat ng daga. And sobrang liit lang ng space natin to work with. Ayan. So ito yung mga nginat-ngat ng daga na wire, 3 wire yan. Tapos ito yung kadugtong niyan dito, ayan. So kailangan nating itap ulit para gumana yung wire. Yun, okay guys, so moment of truth. Kung naayos ba natin yung signal light. Yan. Oy, kita na may ilaw na. Tapos hindi na siya mabilis, hindi na siya mabilis. Okay na. Tingnan natin yung kabila. Okay, may ilaw din siya doon. Ating park light. Okay na rin. May ilaw na rin siya. Pula to, papalitan ko to ng dilaw kasi dapat dilaw to Ako din nagpalit niya ng pula dati kaso ang pangit pala. Babalik natin yan sa dilaw or white siguro. Pero so far okay na. Ito kasi hindi gumagana to kanina. Yan, wala yan. Walang park light yan, yun lang gumagana. So okay na. Ang hindi na lang natin naayos dito ay yung aircon. Mapalitan din pala natin yung manibela niya. Kita nyo naman, bakal yan. Yan, ako na rin nagpalit niyan guys. Puting LED para sa panel. Kasi yung panel niya dati hindi mo na makita yung ilaw sa gabi. Kinalas ko yan, pinalitan ko ng mga LED dati. Pero dati pa yun. Ang problema pala sa aircon nito ay yung compressor. Wala nga, sira na nga. So kailangan ng palitan talaga. So yun lang. Balik tayo pag ayusin natin yung blower fan. So kakalasin ko yun siya siguro. Tapos papalitan natin. Malamang hindi fuse ang problema nun malamang blower fan talaga. Pero success tayo ngayon, success. So today, naturuan natin si brother mag-drive. Tapos ayos natin yung signal light. So wire lang pala ang problema.
sobrang productive yung araw natin today. So balik tayo guys pag papagawa na namin yung aircon, pero order pa natin ang pyesa yan eh, kaya let's go na. Okay guys, so may mga dumating tayo ng mga i-unbox para ata sa sasakyan to eh, sa ating Civic makeover. Ito na, dumating na. Antayin na lang natin ito dun sa kabila. Ay, may wire pa lang kasama to. Ito ay para sa ating battery. Switch na siya. So every time na papatay natin yung makina sa garahe, after natin i-park, switch mo lang siya ng ganyan. So basta ito, para hindi na siya mag-drain. Yan ang purpose niyan. Okay, so dito naman tayo guys. Ayan, so medyo matagal-tagal na rin, mga ilang araw na rin ang lumipas, nakapagpagupit na tayo. So yung mga in-order natin, makakapit na natin ngayon. So simulan muna natin sa madali. Pinakamadali is yung manibela. Ayan. So ito yung manibela at saka yung battery terminal, yung switch. Ayan. So ginamit kahapon to ni Rainiel. Ayan. Iiwan na nakabukas yung bintana kasi hindi na umaangat. Parang nag-i-stack up siya ng halfway. So ngayon titingnan natin kung bakit ganun. Sa ngayon, ito muna tayo. Agad-agad ko nang tinanggal ang lumang manibela at kinabit ko na rin ng bago para komportable na siyang gamitin. Hindi na masakit sa kamay. Ayan, okay, so naikabit na natin yung ating manibela. Ayan, sturdy na. So testing natin yung busina kung gumagana. Pag hindi ito, ulit tayo. Okay. Working naman yung busina natin. Spare natin to. Ito lumang manibela, tapo na yan, papakilo na natin yan. Ang next natin ay ito na, battery leakage protector. Ayan, so kasi nga minsan matagal siya hindi nagagamit, so kailangan natin patayin yung kanyang battery. So ang ginagawa natin dati, tinatanggal natin itong terminal niya, yung negative terminal niya. Ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin ulit yung terminal, papalitan natin nun parang switch, para every time na i-off natin yung battery, on off on na lang. So basic lang naman ang pagkakabit nito. Ito siya, ganyan. Ay, putik na laglag. So ito ang gagawin natin, iipit natin dito yung terminal niya, dito. Tapos dito natin itatap lahat ng kukonek sa negative terminal. Hindi na siya rekta sa battery. Ganyan na mangyayari. Okay, so whenever magkakalikot tayo ng electronic sa sasakyan, kailangan natin tanggalin yung mga terminal para safe tayo. Okay guys, so medyo mahirap na desisyon to. Hindi ko kasi alam kung paano ko i-connect to talaga dito sa terminal na to. So napag-decidean ko na mas okay kung puputulin ko na lang siya. Itatap na lang natin directly, tatanggalin na natin tong terminal na to. Although parang alanganin ako sa desisyon na yun, pero nandito na tayo eh. Kukuha na lang tayo ng extra battery terminal na dadalhin natin sa biyahe. So putulin muna natin siya, tapos i-tornilyo na lang natin. Akala ko talaga nung umpisa ay basic lang, pero matapos ang napakahaba-habang proseso ng pagpuputol ng wire, ay naikabit din natin ang ating terminal switch. Sa kabutihang palad ay wala namang naging problema. Pero yun ang akala ko. Okay, so update lang tayo dito sa ating Honda Civic. Baliktad yung kabit natin ng manibela. Hindi ko alam bakit. Baka mali lang talaga ako ng kabit. Dito tayo ngayon sa Robinson, San Pedro. Hindi po siya kanina. Umilaw yung check engine light niya. Hindi ko alam kung dahil sa langis lang ba yan. Kasi konti yung langis niya. So binilhan ko naman na siya. May langis naman ako dito. So ngayon lalagyan muna natin ng langis. And hopefully yun ang maging solusyon dyan. Okay naman yung takbo niya. Kung hindi yan sa langis, malamang yan sa mga sensor lang. Kumapal pa nga. Kaya papang ko lang ng 1 litro. 2 litro yung meron ako dito eh. Pero 1 litro lang muna lagay natin. Medyo nakalow na siya kanina eh. Wala na yung check engine light. Kulang nga lang ng konting langis. Check natin ulit yung langis niya pag malamig na yung makina, kung kailangan pa pandagdagan. Pero for now, okay naman siya. Akala nga namin ay okay na dahil hindi na bumalik yung check engine light at tuloy-tuloy pa rin kami nag-practice driving kahit umuulan. Pero bago kami makauwi, ay may narinig na naman akong panibagong problema. Ano kaya yung naririnig ko na tunog sa baba? Parang somewhere around dito galing yung tunog eh. Sige tayo, ignition. Saan galing yun?
Sige, ignition. Ay, baka fuel filter nga. Ito ata yung fuel filter. Fuel filter nga ata. Sige, Totoy. Ito nga, ito. Madumi siguro. So may nalagdag na naman sa ating problema. May panibago na naman tayong aayusin. Parang hindi nahuubos. May naayos lang isa, may madadagdag na dalawa. Okay, so okay na. Ito. Wala na yung garalgal niya. Napalitan na natin. Ayun, naikabit na natin siya. So, hindi lang yun yung binili ko pala. Ito pa yung isa. Bali, ito yung blower fan ng aircon. So, ikakabit natin yan dito sa passenger seat para kahit papano. Kung napansin nyo dati, open window kami nag-drive kasi walang blower, walang aircon. So, talaga mainit yung driver. So far, wala naman yung check engine light niya. So, most likely, okay na to. So, kakabit pa natin yung gabi na, guys. Magagabi na. So, kabit muna natin yung aircon blower natin para may hangin naman kahit paano yung driver. Pero okay na siya. Pwede na natin iparehistro to ulit. So naayos na natin ang ating fuel filter. At nakita na rin natin ang sanhi kung bakit nasira ang ating aircon blower. Okay guys, so ngayon alam na natin kung bakit nasira yung blower pan. Sobrang barado. Siguro pinaandar namin. Parang basa rin siya, parang. Saka hindi lang yun guys, tingnan nyo. Nakailang ulit kami paandar niya. Tapos tingnan nyo naman. Malalaki na tong mga to. Diyan uy, kung umakyat dyan. Kanang umakyat dyan. Oh guys, mayroon pang isa nagtatago sa computer box. Ito. Hindi tayo tapos ah. So nakatatlo na tayo kanina. Pang-apat na to. Yan ang hirap talaga pag nai-stack yung sasakyan. Binabahayan ng kung anong maligno eh. So, yan, papa-adapt na natin yan guys. Kung sinong gusto guys, message lang kayo. Yan guys, so nakabit na natin yung blower. And check natin kung goods. For agad. Ingay ah. Lipin mo natin kung may mga daga-daga. Baka mamaya may daga na naman dito. Okay na guys. So aircon na lang ang kulang na ito. And medyo out of power league na siya kasi compressor na yung papalitan. So kailangan natin ng mga specialist sa mga ganong bagay. For now, pahinga muna tayo kasi it's 6:30 na ng gabi. Ayan, wala nang ilaw sa labas. Ayan, bumbilihan na lang yan. So hindi natin dala yung camera natin pero ayos naman lahat. Ayos naman natin. Mababawasan na naman ang isa ang ating listahan. Pero pandalian muna tayong hihinto dahil may paparating na bagyo. Hey guys, so may bagyo. Sobrang lakas ng hangin kasi tignan niyo yung ulap doon. Hangin na no. Yung mga chimes namin naglalagiti ka na. Yung puno doon no. Tignan niyo doon. Ayun no. Ito ko ngayon sa third floor. Lamig. Parang naka-aircon. Nang umupa na ang bagyo, ay balik na rin agad tayo sa pag-aayos ng sasakyan. May check engine pa tayong hindi naaayos. Dumi. Hindi pa nga natin ito napapakarwash eh. Wednesday ngayon, so gagamitin siya sa Friday. Medyo malayo-layo yung pupuntahan natin. Magka-camping tayo. Ngayon, kailangan natin siyang ayusin bago mag-Friday. 2 days. Meron tayong 2 days. So, ito ang pinaka-issue niya. Start muna natin. Okay guys, so ayan ang ating issue. So, kung mapapansin nyo, rough yung idle niya. Pero, nagamit siya, actually nung kapatid ko, ginagamit siya ng kapatid ko. Okay naman siya pag umandar na. Pero, yun nga lang, tingnan mo parang siyang may hika. Hindi ko alam kung rinig nyo eh, pero weng 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 weng. Ganun yung tunog niya. Ayan o, medyo stuck up yung idle sa 1.5. Tapos minsan pumapalo yung rev niya ng 1, tapos gagano'n bababa 2, akit baba siya, up and down yung idle niya. Check-upin natin siya today. Mahinala na ako dito kasi ang nagko-control nitong idle niya is yung IACV niya o idle air control valve. So either kailangan natin linisin yun or kailangan nating palitan. Kaya check-upin muna natin.
yung IACV niya ay, if I'm not mistaken, nandito sa likod. Parang ito ata yun or nandito sa baba. So, google muna natin siya. Hanapin natin kung paano baklasin at paano linisin. Hindi kasi talaga ako mekaniko kaya ano lang ako, tamang Google lang. Tingnan natin kung maayos natin ito lang hindi nagtatawag ng mekaniko. Matapos ang maikling Google search, ay sinimulan ko na ang pagtatanggal sa IACV. Akala ko madali lang, pero parang ayaw makisama sa akin ng tadhana. Inabot na ako ng gabi dito. So, okay na. Tanggal na natin siya. Ito lang siya. Ito lang yung maliit na kailangan natin tanggalin. Pero inabot tayo ng 2 oras. Kasi dapat, para matanggal natin siya, kailangan natin kalasin muna dapat yung throttle body niya. Yung tinatapakan natin, yung silinyador. Basta throttle body tawag yan. Para makuha natin yung IACV. Ngayon, hindi ko matanggal yung isang tornilyo. Ito guys. Itong isang tornilyo na to. 4 lang tornilyo lang naman siya dapat eh. Pero hindi ko matanggal to. Yun, baka ma-lost thread na siya. Ang ginawa ko, kinalas ko na lang siya dito sa ilalim. May isa talagang tornilyo na lumalaban. So may isang tornilyo din tayo na natagalan doon. Ang hirap kasi. Sobrang sikip po. Yan lang yung area na pagkukuhaan natin. Kaya hirap na hirap ako. Subukan muna natin kung ayos ba to bago natin linisan. Kasi kung sira na rin talaga siya, papalitan na lang natin. Pero ayos ko ba? Ayos ko nga. So para malaman natin kung sira, kailangan nating testerin. So may dala akong tester dito. Testerin ko lang yung resistance niya kung ayos. So dapat itong tatlong pin na yan, dapat dyan parehas ng reading. Matapos ang mahabang testingan at ang pagdaan ko sa denial stage, ay natanggap ko rin na sira na talaga ang IACV at kailangan ng palitan. Hanap na lang tayo ng kapalit nito. Sad. Yun, okay. So today is tomorrow again para mag-ayos na naman tayo ng sasakyan. Alas 2 na ng hapon, medyo alanganin na naman yung oras ng ayos natin. Pero kahapon, tinanggal natin yung ating IACV na medyo parang bulok-bulok na. Kaya ngayon, order na lang tayo. May nakita tayong supplier ng Honda parts. Ito, Kintab. Fix ni Tito yung car. Fix ni Tito kasi sira. Yes. Eto na naman tayo. Kasama ang aking assistant, tinulungan niya ako magkabit ng bagong IACV. Maayos na kaya nito ang problema natin sa check engine light? Yan, okay. So, grabe yung pawis ko. Kala ko hindi na tayo matatapos kasi may isang talagang tornilyo na hindi talaga makikisama. Kahit ano talagang gawin natin. So, kung natatandaan nyo, hindi ko nga tinanggal yung sa mga sa mga marunong sa mga marunong. Hindi ko tinanggal yung throttle body. Dapat kailangan mo tanggalin tong malaki na to. Ito. Para madali lang i-assemble yung IACV. Ngayon ang problema, may isang tornilyo na na-lost thread. Kaya hindi ko siya matanggal. Kailangan ko ng proper tools. Hindi pa naman siya lost thread talaga, pero hindi ko na talaga matanggal. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko yung IACV sa ilalim. Dinukot ko sa ilalim. Tapos pinalitan natin ng bago. So ganun din. Sobrang hirap din magpalit kasi kailangan ko rin asintahin yung ilalim na may kabit ko siya ng ayos tapos hindi malalaglag yung meron siyang parang goma. Gasket. So kailangan kong ikabit yon sa ilalim tapos ikakabit ko yung IACV, yung mismong pinalitan natin na pyesa. Pero dapat habang inakabit ko yung IACV, hindi malalaglag yung gasket. So tagal ko nagkalikot. Yun na nga. So nung naikabit ko na, pinabit natin yung tornilyo. 4 na tornilyo lang yun 4 na tornilyo lang. Tapos may isang tornilyo na nalaglag sa loob. Hindi ko ngayon alam kung nasan siya. Hindi ko na talaga nakita. Pero nakahanap naman ako ng alternative. Kaso lang allen yung dulo niya. Hindi ko alam kung tatagal yon, pero dapat din yung mapalitan. Kasya naman siya. Sakto naman yung haba niya. Kaso lang yung ulo hindi siya wrench. Pang allen siya. Tingnan natin yung idle niya kung ayos na. Dapat yan hindi yan tataas bababa ng 2. Mga flat 1 lang dapat siya. 1000 RPM. Let's go. Binobomba ko pa. Yan guys. Wala na yung check engine. Yun. Nagbunga. Sakto yan Flat 1 guys. Yan sinasabi ko. Pag cold start, normally, di ba napansin nyo naman nung nakaraang video, up down yan siya.
Ngayon, kahit cold start siya, stick siya sa flat 1. Cold start pa yan, full pa. So hindi pa mainit yung makina and nagbunga ang ating paghihirap. Ngayon, nirush ko talaga siya ngayon gawin kasi actually kanina minamadali ko yung inorderan ko ng pyesa kasi kailangan ko siyang gawin ngayon dahil bukas aalis kami. Pupunta kami ng Batangas. Dadali namin to. So dalawang sasakyan yung dala namin. Hindi kampante yung loob ko pag hindi ko napapalitan yung pyesa na yun kasi takot akong ipadrive sa mga kapatid ko pag hindi siya okay. Kaya ngayon, goods na tayo. Kita-kits tayo bukas. Swimming ulit kami. Pero ang totoo, hindi pa talaga okay. Check engine. Ayun yung mekaniko namin. Nag-check engine yung kotse. Sana makarating kami ng safe. Abangan nyo sa aming next vlog. Yan okay, so nabasag yung side mirror nila.